Good morning mga boxing fans natin dyan. Kumusta po? At ito po, no, mag-reaction po tayo dito sa sinabi ni Atty. Tolentino sa pagkatalo ni Cuadro Alas General Casimero kontra kay Kuniski Kamida, ang pinsan ng kanyang promoter, mga idol. So let's go, panoorin natin mga idol dito kay Atty. Tolentino at magbigay tayo ng reaction. Ayan na po. Don't forget pakipollow po ang kanyang YouTube channel mga idol, Atty. Tolentino Boxer Short. Isang magandang araw. Good morning, Attorney. Kaibigan, welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, naku po, malaking problema mga kaibigan. Natalo ang ating pambato na si General Cuadro Alas Casimero kontra sa Japanese boxer na si Kyonosuke Kameda. Nagharap po dalawa kahapon dyan sa Kyrgyzstan in a 10-round non-title over the weight o catchweight na laban. At nagrehistro ng upset itong si Kameda, nanalo via a 10-round unanimous decision. Malaking dagok po ito sa karera ni General Casimero, kung kailan pa naman may bago siyang promoter, naghahangad ng isang magandang comeback, makabalik sa world rankings. Heto't natalo siya kontra kay Kameda. Heavy favorite po itong si General Casimero kontra kay Kameda. Kaya naman, pag-usapan natin ano ang implikasyon ng pagkatalong ito ni Casimero sa kanyang karera. Pwede pa ba siya makabalik matapos ang pagkatalong ito? Lahat ng ito mga kaibigan, pag-uusapan natin, i-analyze natin dito lamang sa Boxer Short. Boxer Short. Suntukan na. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating post-fight analysia sa naging laban sa pagitan ni General Casimero at Kyonosuke Kameda ng bansang Japan. Naglaban po ang dalawa last October 25 sa Kyrgyzstan, kung saan nagtala ng 10-round unanimous decision victory si Kameda kontra kay General Casimero. Malaking upset ito mga kaibigan. Ang labang pong ito was for 10 rounds, 10 rounds. Walang titulo o non-title. At over the weight o catchweight ang labang ito. Ibig sabihin, nag-usap ang dalawang boksingero kung ano ang timbang na kanilang paglalabanan. Nag-agree na lamang sila sapagkat meron nga pong problema sa timbang itong si General Casimero. Now, bago pa lamang ang laban mga kaibigan, ang inyong lingkod ay meron nang nakitang dalawang problema. Number one, si Kyonosuke Kameda ay pinsan ni Koki Kameda ng Kameda Promotions. Ang Kameda Promotions, ang bagong promoter ni General Casimero. So magpinsang buo po yan, si Koki Kameda at si Kyonosuke Kameda. Doon pa lang, meron na tayong tinatawag na conflict of interest. So, hindi natin maintindihan kung ako kay General Casimero, sana ibang kalaban na lamang kanyang pinili. Hindi sa takot si Casimero kay Kameda. Walang problema. Ang problema, yung conflict of interest na aking sinasabi. Magpinsang kayo eh. Ang daling magbigay ng info kay Kyonosuke Kameda na, uy, ito talaga ang kondisyon ni General Casimero. Ito ang gawin mo ha. So, merong conflict of interest mga kaibigan. Now, pangalawang problema dito para sa aking pananaw, ay ang pagiging over the weight o catchweight ng labang ito. Ang labang ito, nag-agree ang dalawang boksingero that they can weigh in as high as 130 pounds or the junior lightweight super featherweight limit. Itong si Casimero ay meron po talagang problema sa timbang. In fact, kaya nga siya na-suspend in 1 year ng Japan Boxing Commission dahil nalaman sa kanyang paulit-ulit na problema sa timbang. He was fighting at 122 pounds o junior featherweight in his last appearance. But over the weight siya, kaya naman in-anticipate na ng Kameda Promotions na baka magka-problema na naman itong si General Casimero. So itinaas na nila. Okay, General, pwede kang tumimbang ng hanggang 130 pounds kontra kay Kyonosuke Kameda. Meron ng allowance kung sakaling over the weight na naman itong si General Casimero. Pero sa karagdagang timbang up to 130 pounds, ito po'y paborable
kay Konosuke Kameda. Sapagkat almost 5'10 ang taas nito nitong si Kameda. Malaking boksingero po siya, so walang problema kung dadagdagan ang kanyang timbang. Kayang i-handle ng kanyang Tama. mga katawan. Si Casimero maliit. Maliit, mga kaibigan. And he weighed around 127.4 pounds para kay Kameda. This is a career high. Naturalmente, mas maliit kang boksingero, nagdagdag ka ng timbang, ito ang pinakabigat mo, babagal ka, mga Babagal. kaibigan. So masyadong malaki yung catch weight na ito at mas favorable, again, dito kay Konosuke Kameda. Yan ang dalawang problema, mga kaibigan, na aking nakita before this fight. Sana hindi ganun kalaki ang catch weight. At sabi ko nga, sana pumili ng kalaban si Casimero na hindi ka mag-anak nung Aray kanyang ko. promoter. Tama. Ano? Sabi nga po natin, blood is thicker than water. Or in this case, blood is thicker than the glove. May conflict of interest na Tama. maliwanag. Now, let's go to the actual fight, mga kaibigan. As expected, naging suntok layo, defensive ang laro ni Kameda kontra kay Casimero. Alam niyang isang taong hindi lumalaban, alam niyang mabigat si Casimero, career high, at maliit. So, nandun na ang paborable na factors para kay Kameda. Pero alam nyo itong si Kameda, mga kaibigan, parang may inside info, no? Kasi bakit ko nasabi yan? Unang-una, iba po ang estilo ni Kameda Tama. before this fight. Si Kameda was known as an aggressive boxer. Lumalaban yan, pumapasok yan. Hindi po takot makipagsabayan yan. Nakipagsabayan nga yan kay Luis Neri, isang kilalang knockout puncher ng Mexico. Nakipagsabayan yan kay David Alan Picasso Tama. ng Mexico sa kanyang huling laban. Bagamat talo siya doon sa dalawang laban na iyon, knockout kay Neri at napuntusan ni Picasso, very aggressive ang style na ipinakita ni Kameda sa mga nasabing Tama. laban. Pero tingnan ninyo sa laban kay Casimero, binago, nag-iba ang kamada ni Kameda sapagkat defensive siya sa laban ito. Suntok layo, tila baga pinipilit na pagurin itong si Johnwell Casimero. Siyempre, si Casimero, sabi ko nga, again, mabigat siya, maliit siya, disadvantage siya sa additional weight. Mas favorable dito kay Kameda na hindi nahirapang gumalaw sapagkat napakalaki niyang boksero, okay lang ang extra weight. So, naging defensive. Mala Guillermo Regondo ang laro nitong si Kameda kontra kay Casimero. Si Casimero, maganda ang early rounds. Yung opening round, inatake niya agad itong si Kameda. Pero, nag-stick sa hit and move style itong si Kameda. Pagdating ng 5th round, I thought Casimero hurt itong si Kameda. But Kameda survived. Now, in the second half of the fight, eto na. Pagod na si Casimero. Sabi ko nga, ang bigat ng timbang niya, hindi na siya makahabol, hindi na niya makat ang ring. At eto na, kumakaunter na si Kameda. Naputukan pa sa kanyang mata itong si Casimero at naging karagdagang problema. And eventually, nanalo by 10-round unanimous decision itong si Kameda. Upset po ito, mga kaibigan. Ito ang unang pagkatalo ni Casimero since 2017 nung ma-upset din siya Sultan. ni Jonas Sultan, kanyang kababayan. So para kay Kameda, ito ang unang panalo niya matapos siyang matalo kay Picasso at man-knockout ni Luis Neri. So nakita nyo, mga kaibigan, iniba ni Kameda ang kanyang style. Inabandon niya yung kanyang pagiging aggressive at makamay. Sa halip, naging defensive fighter siya. Layo ng layo sa hangaring pagurin itong si Johnwell Casimero. Parang may inside po siya na talagang magiging mabigat ang timbang ni Johnwell Casimero. So ayan ang malaking problema ngayon sa kampo ni Johnwell Casimero. Before this fight, mga kaibigan, inactive for 1 year si Casimero sapagkat siya sinuspend ng Japan Boxing Commission. 1 year yan, mga kaibigan. In that 1 year na siya hindi lumaban, hindi lang bumagsak, nawala na siya sa world rankings, mga kaibigan. Mapa junior featherweight, bantamweight, wala na sa world rankings si Johnwell Casimero. Nabura siya sa alaala ng WBC, WBA, WBO at IBF. Now, ito sana ang laban kay Kameda,
ito dapat ang kanyang big comeback fight. Ito sana ang maghahayag sa mundo na siya'y handa nang muling bumalik. Pero ito nga natalo kay Konosuke Kameda. Is this the end for Jonwell Casimero, mga kaibigan? Is this, ika nga'y sinasabi nating the nail on the coffin? Para sa akin, pwede pa rin makabalik si Jonwell Casimero. But my God, kailangan niya ng drastic changes talaga. Hindi na pwede yung mga over the weight. Maglagay tayo ng maximum na timbang. Kung ikay 122 pounds, fight at 122. Hindi pa pwedeng ang laban natin over the weight. Pwede akong tumimbang ng mabigat sapagkat hindi favorable sa kanya ang mabigat na timbang. Maliit lamang na boksingero si Jonwell Casimero. If he is fighting at 122 pounds, then he should try to meet the weight. Tama. Nagulangan na sa ni Kameda Si Kameda, mas favorable sa kanya ang extra weight. Kaya no problem na pumayag sa isang catch weight. Disadvantageous yun kay Casimero. Pero anong gagawin ng kanyang promoter? Alam niya may problema sa timbang. Kung talagang disiplinado yan, di sana sinabi ng Kameda Promotions, Jonwell, we only fight at 122. You have to make 122. So, yan po ang kailangan unang ayusin ni Jonwell Casimero. Hindi pwedeng puro over the weight o catch weight ang laban mo. Ano ka ba? Saan ka ba gusto mong lumaban? If you want to fight at junior featherweight, you have to make 122 pounds. Kung si Manny Pacquiao nga inactive for 4 years, wala naging problema in meeting 147 pounds, the welterweight limit para kay Mario Barrios sa kanyang pagtituos para sa WBC Welterweight Championship. You have to make the weight, Jonwell. Yan ang isang naging pagkatalo. Rason ng iyong pagkatalo sapagkat over the weight ka at hindi advantageous sa iyo ang sobrang timbang. Pangalawa, para makabalik agad si Jonwell Casimero, kailangan lumaban agad siya. Agad-agad. Hindi pwedeng magtagal. Kailangan mabilis na mabura ang alaala ng pagkatalo kay Kameda. Rematch? No way. Forget it. Forget it, mga kaibigan. I suggest lumaban siya sa isang top 10 contender kaagad. Kailangan humanap siya isang top 10 contender. Maganda nga kung Luis Neri, ginigit ko na yan Luis Neri. Sapagkat yung top 10 contender na yan, kapag meron kang nakalaban na top 10 contender, tinalo mo, okay, you will be rewarded with a world ranking kaagad. So, yun ang magiging magandang direksyon para kay Jonwell Casimero, mga kaibigan. Pero kinakailangan talagang ayusin niya. Because at age 36 and inactive since 2024, no siya masuspend. Actually, even before that suspension, lulubog at lilitaw na lamang sa boxing ring, ito si Jonwell Casimero. At age 36, kailangang ayusin ni Casimero ang kanyang karera. Yan po ang abiso na pwede nating ibigay. Hindi pa tapos ang karera ni Cuadro Alas. Pero kung saan patungo ang kanyang karera matapos siya matalo kay Kameda, ito po'y nasa kamay ni Jonwell Casimero. Kahit magpalit ka ng trainer, magpalit ka ng promoter, walang magbabago kung ang disiplina ay hindi manggagaling sa iyo mismo. Kung hindi ikaw mismo ang magtatalaga ng iyong adhikain. Saan mo ba gustong pumunta? Ikaw ang dapat magdala ng katawan mo sa direksyong gusto mong tahakin. Yan po ang ating pwedeng ibigay na abiso kay Jonwell Casimero. And with that, mga kaibigan, so, tama talaga mga idol, no? Napakaganda po ang sinabi ni Attorney Tolentino, no? Dito po sa laban ni Jonwell Casimero at ni Konosuke Kameda. So, parang napilitan lang tong laban na itong mga idol, no? Gaya ng sinabi natin mga idol, dapat talaga naglaban sila, 122 o 126. Kasi medyo na to, parang super featherweight na to 130 na to kasi 128 catch weight. Pero, dahil sinabi natin mga idol, talo talaga siya kay Kameda dahil nga, unang-una, hindi natin alam. Kasi nga, pinsan kasi sila, magpinsan sila ng kanyang promoter. So, tamang sinabi ni Attorney Tolentino na kailangan ang disiplina talaga ni Casimero. Kasi disiplina kailangan ni Casimero para makabalik sa tugatog
ng boxing industry. So 122, pwede naman eh. At dapat mapalaban agad si Casimero talaga sa mga contender talaga sa kung sa featherweight, okay, o dito sa super bantamweight. So talagang dapat trabahuin ni Cuadro Alas yan sa kanyang sarili na makuha ang tamang timbang, 122. Kasi sa totoo lang mga idol, I'm very proud ni Casimero kasi nga talagang sinugod niya, gusto niyang labanan. Ang problema mga idol, nag-iba. No, tama. Kumbaga para ma-inside job ito eh. Kumbaga tinuruan, takbo-takbuhan na lang mo si Casimero kasi aggressive to si Kamida eh. Pero pagdating ni Casimero, nawala. Tumakbo lang ng tumakbo. Dito kay Neri at ni Picasso, talagang nakipagbakbakan, no? Hindi natatakot palitan pa ng mukha. Pero dito kay Casimero, nag-iba. Tumakbo lang ng tumakbo mga idol. Grabe. So kayo mga idol, masasabi nyo dito? Kaya sinabi ni Atty. Tolentino. So Cuadro Alas Casimero, dapat magkaroon ng disiplina at kunin tamang timbang. Kasi alanganin pagdating na sa 130, dapat 122 or 126. Depende kung saan talaga. No? So, kayo mga idol, masasabi nyo dito? Please comment down below mga idol. At sana, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe kay Atty. Tolentino. So maraming salamat mga idol. Hindi pa tapos ang karera ni Cuadro Casimero. Abangan natin ang sunod na laban ni Casimero. Maybe January or December katapusan o February. Mga ganon mga idol. January, February, mga ganon. So okay, hanggang dito na ako mga idol. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi.